Magandang umaga po. Maupo tayo lahat. Executive Secretary Chua, Secretary Linda Baldos, other members of the Cabinet present, Kada Redrelin, Ms. Susanita Tesorna, Attorney Jose Matula, Mr. Lawrence Jeff Johnson, representatives of different labor groups, Federal Workers Government, honor guests, mga minamahal ko po kabayan. Muli, magandang umaga po. Hingi ko na muna ang paumanhin kung medyo kahalintulad tayo ni Kermit the Frog sa boses natin itong araw na ito. Pipilitin ko pong linawin ang gusto ko pong parating sa inyo lahat. Sa tuwing araw ng paggawa, tila naging tradisyon na ng mga manggagawa at ng mga negosyante ang pumwesto sa magkabilang panig. Tila para may welga, lagi may di pagkakasunduan. At kami sa pamahalaan ay pamilyar na rin sa alanganin naming posisyon, ang pumagitna at balansehin ang interes ng mga namumuhunan at mga manggagawa. Hindi po ito madali, lalo pat may iba ring mga problema na naghihintay ng agarang tugon. Tulad ng 2,700,000 walang trabaho, 7,700,000 kababayan nating kulang ang trabaho. Ang mahigit 600,000 Pilipinong dumadagdag sa tinatawag na labor pool tuwing taon. Lahat ng ito ay mga isyong nais nating ma-resolve agad. Pero hindi ito madadaan kung makipagbulan lang po kami o mamumulitika. Ang sarap po sana sabihin, lahat ng mungkahi o problema, bukas na bukas din, matutupad at ma-resolve na. Subalit kapag ginawa namin ito, hindi lang kayo ang nilalang namin, kundi mo maging ang buong bayan at pati na ang sarili namin. Ang may papangako po namin ngayong araw ng paggawa, tunay na solusyon na tumutugon hindi lang sa mga problema ng manggagawa o ng mga negosyante, kundi ng buong sambayanan. Nakatutok pa rin po tayo sa 4 na layunin. Una, mapanatili ang mga trabahong nariyan na. Pangalawa, ang lumikha ng mas marami pang trabaho. Pangatlo, ang dagdagan ang kakayahan ng ating manggagawa. Pangapat, ang maigting na pagpapatupad sa ating mga batas upang pangalagaan ang karapatan ng manggagawang Pilipino. Ang 4 na puntong ito ang pundasyon ng aking kasagutan sa ilan sa mga isyong inyong inihain. Tungkol sa mungkahing i-certify as urgent ang Security of Tenure Bill. Una po, labag po ito pagkaitid namin sa batas dahil na maaari ko lamang agad na sertipikahan ay ang mga panukalang tumutugon sa public calamity o kaya ay emergency. Pangalawa, talawas ito sa agenda natin magdagdag ng trabaho dahil habang may 1.8 milyong manggagawa ang makikinabang, meron naman tinatayang 10 milyong Pilipino ang mawawalan ng trabaho. Bukas ang isip natin sa pag-amenda ng panukala dahil mula tayo sa mabuting intensyon ito. Kaya naman inaapura pa natin ang Tripartite Industrial Peace Council na pag-aralan ng tunay na sitwasyon at hikayatin ang ibang sektor na makilahok tungo sa solusyon nito. Para sa mas epektibong implementasyon ng ating labor laws at maiwasan ang tinatawag na 555 o ang abusadong pagre-renew ng kontrata kada 5 buwan, naglaan tayo na mahigit 180 milyong piso para punuan ng dole ang 372 na karagdagang labor law compliance officers. Inaasahan natin pagdating na Oktubre, makakatulong na sila sa paghuli sa sino mang umaabuso sa ating mga batas paggawa. Hingi po ako ng paumanhin. Ito po ipinangako natin, huli pang pagtitipon natin. Pero talaga ho kuminsan maraming kuskus balungos, ang birokrasya, talaga ho ang daming dadaanan para mapatupad to at inabutan pa na election ban. Pero meron na rin po mga successes itong ating mga inspectors na to. Nabanggit din kanina ni Ginoong Edralin ang ilang kaso na extralegal killings. Malinaw man pong mas mababa ang bilang ng ganitong kaso sa ilalim ng kasalukuyang administrasyon, nananatili pa rin po tayong alerto upang maiwasan ang anumang uri ng karahasan at matiyak na mananagot sa batas ang sino mang may kagagawan nito. Kaugnay nito, inatasan na natin ang DOJ na doblin pa ang kanilang pagkilos para sa maigting na investigasyon at pag-uusig sa mga labor-related cases. May mga kampo rin pong umihiling na imbis na 30,000 gawing 60,000 ang tax exemption ng de minimis benefits. Kapag ginawa natin ito, 2.74 billion pesos ang mababawas sa kinakalap na buwis. Akatumbas po nito, mahigit 3,000 silid-aralan o mahigit 11,000 kabahayan.
Makatwiran bang ilagay po natin sa alanganin ang edukasyon ng mga kabataan? Ipagkakait ba natin ang mga proyekto pabahay para sa mga maralita? Huwag naman po sana. Maglalatag na rin ng solusyon, siguraduhin natin hindi panandalian po ang epekto. Tsakin nating matutupad ito at pakikinabangan ng maraming Pilipino. Kaya naman namumuhunan tayo sa ating mga kababayan, lalo na sa mga nasa laylayan ng lipunan. Halos 3.97 milyong kabahayan na po ang nabigyan natin ng salbabita gamit ang Pantawid Pamilya Pilipino Program. Habang napapanatili nilang malusog at pumapasok sa paaralan ang kanilang mga anak, nabibigyan lakas din natin sila para sumabay at samantalahin ang mga oportunidad na nagbubukas sa bansa. Sa katunayan, mahigit 170,000 na pamilya ang nabigyan ng trabaho o tinulungan magpundar ng sariling pagkakakitahan gamit ang Sustainable Livelihood Program. 50 bilyong piso rin po ang inilaan natin para sa relokasyon at resettlement ng halos 105,000 na pamilyang naninirahan sa mga peligroso lugar dito sa NCR sa loob ng 5 taon. Saksi po ang buong mundo kung gaano kalaki ang pinagbago ng Pilipinas. Kaya nga patuloy ang pagdagsa ng mga namumuhunan sa bansa. Kaya nga sa kauna-unahang pagkakataon, nabigyan tayo ng investment grade rating. Kaya nga pumalo na sa 7,000 level ang ating stock exchange index at halos araw-araw pa rin ang pagbagsak sa all-time high record. Lahat ng ito ay may direkta epekto sa manggagawa at namumuhunan. Pansinin po natin, dati oras na tumaas ang presyo ng langis, automatic na rin ang taas ng presyo ng bigas, delata at iba pang bilihin. Pero ngayon, nasa 3.2% ang inflation rate ng bansa, pinakamababa sa daang 4 na taon at sumasalamin ito kung bakit nananatiling stable ang presyo ng basic commodities sa ipang bilihin dito sa Pilipinas. Nakatuon pa rin tayo kung paanong tutugunan ang problema ng job mismatch. Kaya naman patuloy natin pinapalakas ang ating Labor Market Information Service na nagbibigay ng napapanahong impormasyon tungkol sa mga sektor at trabahong in demand sa katunayan. Sa katunayan po, nitong Enero, umabot ng 268,278 ang job vacancies sa PhilJobNet, habang may 116,795 ang bilang ng mga aplikante dito. Ibig sabihin, may mahigit 150,000 trabaho pa ang kailangang punuan. At oportunidad ito para lalo nating pag-ibayuhin ang pagpapalakas sa mga kursong akma sa mga bakanting trabaho. Bilang tugon, naglaan tayo ng kabuuang 900 milyong piso para sa Training for Work Scholarship Program at sa Private Education Student Financial Assistance Program upang mahasa ang mga kabataan sa mga kursong in-demand gaya ng tourism, business process outsourcing at agri-fisheries. Sa nakalipas sa 2 taon, umabot ng 480,430 ang scholars ng TWSP. At ayon sa huling tala ng TESDA, 70.7% ang employment rate ng mga beneficiary nito. Ibig sabihin, sa 65,048 na nagsipagtapos, 45,961 sa kanila ang nagtatrabaho na sa industriya ng animation, call center, medical transcription at software development. Patuloy itong habang nabibigyan lakas sila para itibon ang sarili nila kinabukasan, naging katuwag din natin sila sa tuloy-tuloy na pag-ahon ng bayan. Napag-alaman din natin hindi pantay ang employees' compensation benefits ng mga nagtatrabaho sa pamahalaan kumpara sa pribado sektor. Halimbawa, kung may mangyaring masama sa isang empleyado ng gobyerno habang nagtatrabaho, wala siyang makukuhang carer's allowance at 10 piso lamang kada araw ang matanggap niyang temporary total disability benefit. Samantala, ang nasa pribadong sektor, 200 piso kada araw ang kanilang temporary total disability benefit. May 575 pesos pa silang carer's allowance. Upang gawing patas, nilagdaan natin itong nakaraang linggo ang Executive Order 134 at 135 na ginagawang pareho ang employees' compensation benefits na natatanggap ng pribado at pampublikang sektor. Panahon na rin po para amyendahan ang SSS Pension Scheme. Isipin po ninyo, mula 1980, 21 beses, dito po yun, 21 beses nagkaroon ng across-the-board pension increase. Pero ilang beses po bang tumaas ang contribution rate? Sa panahon po yun, 2 beses lang po. Sa makatwid,
Hugot tayo ng hugot ng sobra-sobrang pera, subalit wala naman inilalagay sa bulsa. Bangkarote po ang baksak natin at yan na nga mismo ang problema ng SSS. Hindi po nababangkarote pa, no? Pero tinatayang 1.1 trillion. Dito ko lang po yun, 1.1 trillion pesos ang unfunded liability ng SSS nitong 2011. Kapag wala tayong ginawa, inaasahang tataas ito ng 8% kada taon. Ano ang solusyon? Katiting na sa sakripisyo. Sa ngayon, 10.4% ang contribution rate ng SSS. Yung ating 10.4%, napakababa po nito. International standard sa SSS or contributions 14.1%. Samantala ang contribution rate sa gobyerno 21%. Doble po ang kinakaltas kumpara sa pribado sektor. Ngayon kung magdadagdag lamang tayo ng, ulitin ko po ito, malinaw na malinaw, 0.6. One more time po, 0.6. Sa contribution rate, gagawin itong 11%. 141 billion pesos agad ang maibabawas sa unfunded liability ng SSS. Baka may mga nagtatanong, magkano ba talaga may kakaltas sa amin? Kung sumasahod si Pedro ng 10,000 kada buwan, ang 0.6% na dagdag sa contribution rate ay katumbas ng 60 pesos. Napaghahatian pa nila na kanyang employer. Ibig sabihin, 30 pesos ay magmumula kay Pedro, 30 mula sa kanyang tanggapan. Bahagi rin po ng ating SSS reform agenda ang pagtataas ng monthly salary credit mula 15,000 piso at gagawing 16,000 piso. Epekto po nito, 7% pag-angat sa benepisyo. Ang mga ganitong reforma sa pamamahala ay ginagawa natin upang mapanatiling matatag ang ating mga institusyon at masiguro ang pamatagalang pakinabang nito sa mamamayan. Ngayong umaga, meron akong hamon sa mga manggagawa at sa mga namumuhunan. Hindi po ba mas maganda kung imbes na tratuhin ang Labor Day bilang araw ng alitan, ituring natin to bilang selebrasyon? Isang araw na masayang nagdiriwang ang manggagawa at mga negosyante dahil sa matagumpay at produktibong taon. Isang araw na kinikilala natin ang sipag ng bawat empleyado at kung gaano kalaking biyaya ang magkaroon ng isang trabahong marangal at bubuhay sa pamilya mo. Mula ngayon, sana ituring natin ang Labor Day bilang Good Jobs Day. Marami tayong positibong nagawa at nangyari ito dahil sa mga reklamo, hindi dahil sa mga reklamo o pagbabatuhang sisi, kundi dahil sa nagtutulungan tayo. Tama na po sana ang negativismo, panahon na para batiin natin ang isa't isa ng good job. May panibagong lakas ang ating ekonomiya at nagmula ito sa pinagsanib na dedikasyon at tiyaga ng manggagawa at negosyanteng Pilipino. Tunay po kayo ang gumawa nito. Maraming salamat sa inyong sipag. Good job sa napakalaking ambag sa bansa. Good job sa mas marami pa nating magagawa. Bago po ako magtapos, pasalamatan ko lang po lahat na nagpresenta ng mga issue. Pagkait hindi ko po'y tinalakay niyo ito na mas malalim sa ilang mga dialogo. Ako po'y bukas sa mga aking tanggapan. Maski itong araw na po na Kermit na Pragang Boses. Kung gusto niyo, meron pa naman tayong mga isang oras o bago kailangan tumuloy sa unang job fair po sa Tarlac. Yung regular na meetings po, pagkaintindi ko, halos buwan-buwan. Tuloy-tuloy yung mga meeting na ating pinagkasundoan nun. Hindi lang po ako present. Ang dinesisyon ho yata, yung hindi ma-aksyonan sa level ng aking mga kalihim, yun po ipaparating sa akin. Kung kulang po, iparating sa akin at ating po aksyonan. Limbagay naman po. Talagang pinapangako po namin at nakatuto kami na tinatawag na inclusive growth. Hindi pwedeng isang sektor lang ang umangat, may naiiwan. Pipilitin natin pong walang naiiwan, yung mga malihong patakaran tulad nga ho yung pag-aabuso nung endo at kung ano pa hong magro-sistema, dapat maiwas to yan sa lalong madaling panahon. Ganda araw po, maraming salamat sa inyo lahat.